Dominant Protector. Credit to the author. 2371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mr. Park, ito. Ang manunugol ay isang side character lamang sa silid, at siya ay isang maliit na karakter sa mga mata ng parehong timog silangang Asian na hari ng pagsusugal, si Hylan, at ang hidden house na si Hale. Siyempre, alam niya kung paano nakapasok si Terence dahil ang hidden house na si Hale ang nag-ayos. Bagamat hindi siya nang ahas na saktan si Hylan, mas natakot siyang masaktan ang mga lokal na tyrant ng lungsod ng Stonegate, ang hidden house Hale. Nauutal na lamang ang kapatid sa sugal, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Nasaan si Lori Lynn? Tumingin si Terence sa 2 taong nagulat, malamang sila ay nasa parehong grupo ng Mystic Late Phase Peak sa pinto. Ang isa sa kanila ay Mystic Late Phase Peak, at ang isa ay Earth Class Early Phase. Ang kanilang mga ekspresyon ay patunay na sila ay naghihintay para sa kanya. Lori Lynn. Natalo na siya sa Southeast Asian King of Gambling, Mr. Hylan. Ngumiti ang Earth Class Early Phase kay Terence, wala tayong gagawin dito. Aalis na tayo. Mr. Park, enjoy. Si Terence naman ay lumingon kay Hylan at ang Man in Black sa likod niya. Pinalundag ni Hylan ang puso ni Terence. Siya ay isang practitioner, ngunit hindi makita ni Terence ang kanyang lakas anong antas siya. Ito ang unang pagkakataon na nabigo ang gininto ang daliri ni Terence ng ganito kahit laban sa langit na class masters ng Ice Palace, at maging ang Tegan family masters, hindi siya kailanman nagkamali. Ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya sa King of Gamblers mula sa Southeast Asia. Ang lalaki ay talagang isang spiritual practitioner, ngunit hindi masabi ni Terence kung anong antas na siya. Ang Man in Black, gayunpaman, ay isang Earth Class Late Phase Peak spiritual practitioner. Kumunat ang noo ni Terence, naiintindihan na ang dalawang ito ay malalakas na kalaban. Ang gulo kung talagang mag-away sila. Dagdag pa, maaaring makumpirma ni Terence na walang gaanong relasyon si Lori Lynn sa 2 taong ito. Ang 2 taong nasangkot ay isang bitag na ginawa ni Boss Zo at ng kanyang mga tauhan. Kaya naman, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya si Terence na huwag direktang haharapin si Hylan at ang kanyang mga bodyguard, ngunit ay target ang 2 taong may problema. Sino ang master mo? Sino ang nagsabi sa iyong dalhin mo si Lori Lynn dito bilang taya? Sabihin mo sa akin, o mamamatay ka, mahinang sabi ni Terence. Ito. Ang Earth Class ay tinawag na Bricks. Naisip niya na susundan ni Terence si Lori Lynn kung wala siya sa silid, at dahil siya ay kabilang na sa Hylan, siya ang unang target ni Terence. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang punteriya ni Terence sa pagpasok niya sa silid. Siyempre, kung hindi alam ni Terence na may mali kay Elder Zo, at tinatrato lang sila bilang mga kaaway ng ama ni Lori Lynn, baka hindi man lang sila aabalahin ni Terence at pabayaan sila. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin ni Terence dito ay hanapin si Lori Lynn. Ngunit alam ni Terence na ang mga taong ito ay kamag-anak ni Boss Zo, kaya hindi niya sila pakakawalan. Para naman kay Hylan, hindi inisip ni Terence na marami siyang gagawin sa kanya. Nasa kwarto si Lori Lynn, kay Mr. Park siya ngayon, wala itong kinalaman sa atin. Binigyan siya ng kanyang ama bilang collateral, huwag mo kaming hahanapin. Medyo natakot si Shiloh. Alam niyang natalo ni Terence si Elderby sa isang galaw, kaya hindi niya akalain na makakalaban niya si Terence. Oo, kung wala na, aalis muna kami. Kung may hinahanap ka, hanapin mo si Mr. Park. Sinabi ng iba pang Mystic Late Phase Peak na si Messi. Ano ang relasyon ninyo ni Kuya Zo? Hindi sinagot ni Terence ang kanilang tanong at direktang nagtanong. Anong Boss Zo? Hindi namin siya kilala. Hale ang 16 na tumalikod upang lumabas ng silid. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Terence sa mas matagal siyang nanatili, mas mapanganib ito. Pareho ang iniisip ni Messi, ito ay isang away ni na Terence at Hylan, at kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Dahil hindi mo sasabihin sa akin, pagkatapos ay manatili. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng oras sa kanila, maliliit lang silang fries, kung tutuusin. Kailangan pa niyang hanapin si Boss Zo para malutas ang problema.
Sa susunod na sandali, muling kumilos si Terence, gamit ang unang estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb. Namatay si Messi nang walang anumang pagkakataon na lumaban, nang hindi man lang nahihirapan. Sa mga mata ni Terence, ang Mystic Late Face Pick ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Ikaw. Magsasalita na sana si Shiloh nang magpadala si Terence ng panibagong nagngangalit na apoy sa bagwa palm, at namatay si Shiloh na nakadilat ang mga mata. Hindi nila maisip kung bakit papatayin muna sila ni Terence sa halip na hilingin sa kanya si Hylan. Ayon sa kanilang plano, si Terence ay magmamadaling hanapin si Lorilyn, at bilang ikatlong partido na nawala kay Lorilyn kay Hylan, dapat madali para sa kanila na gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Gayunpaman, ang katotohanan ay naiiba sa ideal. Inatake sila ni Terence, at hindi man lang niya sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Pinatay niya sila sa bilis ng kidlat. Siyempre, ang dahilan kung bakit napakalupit ni Terence ay dahil gumamit si Boss Zoo ng makamandag na ahas para kagatin si Lorilyn. Si Terence ay walang magandang impresyon kay Boss Zoo at sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay pinapatay ni Terence ang manok para balaan ang mga unggoy. Dahil sa panloloko ni Terence, nakita niya ang lakas ng bodyguard ni Hylan. Dahil din sa panloloko na ito naramdaman ni Terence na si Hylan ay mahihirapang harapin pagkatapos niyang hindi makita ang kanyang lakas, kaya sinubukan niyang huwag maging kaaway sa kanya. Kaya naman, ang mga tauhan ni Boss Zoo ay hindi namatay nang walang kabuluhan, akala nila ay makikipag-away si Terence sa hari ng pagsusugal ng Timog Silangang Asya, si Hylan, nang walang alam, ngunit hindi niya ginawa. Maging si Glade at ang kanyang ama ay naisip na si Terence ay dumiretso sa Hylan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, anong uri ng lakas ang mayroon ng isang hari sa pagsusugal? Kahit may bodyguard siya, hindi siya masyadong malakas. Ang bodyguard ng anak ng Sugarol ay isa lamang Golden Class Master, kaya hindi nila akalain na matatakot si Terence sa anumang bagay. Gustong gamitin ng matandang Hale ang puntong ito para atakihin ni Terence si Hylan at makamit ang layunin na patayin siya gamit ang isang hiram na kutsilyo, ngunit ngayon, pinatay niya ito, ngunit hiniram lamang niya ang kutsilyo ni Terence para patayin ang Hidden House Hale. Matapos patayin ang dalawang practitioner, kumilos si Terence na parang walang nangyari. Nilinggan niya si Hylan at ngumiti, "Mr. Park, nasaan ang babaeng tinatawag na Lorilyn? Kaibigan ko siya, sana ay hayaan mo akong kunin siya." Sumimangot si Hylan, sinusubukang hulaan ang tunay na lakas ni Terence. 2,372. Karaniwan, bibigyan niya si Terence ng kaunting mukha pagkatapos ng lahat, nagpakita lang si Terence ng pambihirang lakas, kahit sa kalagitnaan ng Earth Class, at ang uri na maaaring pumatay ng maagang Earth Class sa ilang segundo. Ang mga magsasaka sa antas na ito ay mula sa mga nakatagong bahay o sa mga sinaunang. Si Hylan ay hindi gustong makialam sa mga taong tulad nito at kadalasan ay pipiliin niyang iwasan sila. Hindi sa takot si Hylan sa kanila, ngunit wala rito ang kanyang foundation. Dito, ang kanyang pagkakakilanlan ay ang hari ng pagsusugal. Ayaw niyang magkaroon ng gulo, lalo na nang sabihin sa kanya ng kanyang amo bago siya umalis na maraming nakatagong amo dito, kaya minabuti na huwag makipagkaaway. Gayunpaman, hindi dahil gusto niyang magsimula ng away, ngunit dahil hindi niya kayang bitawan si Lorilyn. May sikreto si Hylan. Sa labas ng mundo, siya ay nakikita bilang isang napakamasungit na gumagamit ng kakayahan, ngunit alam niya mismo na siya ay hindi isang gumagamit ng kakayahan, ngunit isang devil cultivator. Ang mga bagay na nilinang niya ay iba sa mga ordinaryong magsasaka. Ang kanyang amo ay dating nasasakupan ng isang napakakapangyarihang elder sa Miaojiang. Ang elder ay dating isang demonic cultivator na nilinang sa pamamagitan ng pagdadalisay ng lason ng Go. Gayunpaman, pinatay ang matanda. Tiniis ng kanyang amo ang kahihiyan at nagtago ng maraming taon. Sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataong makatakas sa Southeast Asia. Nagtatag siya ng sarili niyang sekta at nagtatag ng bagong sekta upang suportahan ang tamang sekta ng Miao. Ang mga tao ng sekta na ito ay nagtanim ng isang uri ng mutated na lason ng Go. Gayunpaman, ang impormasyon na nakuha ng kanyang amo noon ay hindi masyadong kumpleto at maraming mga kapintasan. Karamihan sa mga taong nagtanim nitong gulason ay namatay, at si Hylan lamang ang nagtagumpay.
Gayunpaman, kung nais ni Hyla na gawing mas malakas ang lason ng Gu sa kanyang katawan, kailangan niyang gumamit ng dugo ng isang birhen. So, hindi naman talaga siya moldita, pero may sikreto siya na hindi masabi sa iba. Kapag ang ganitong uri ng lason ng Gu ay ganap na nabuo, ito ay maaaring hindi tinatablan ng mga blades, spears, tubig, o apoy. Kahit na hindi ito kasing lakas ng mga ninuno at matatanda noon, maaari pa rin itong umabot sa kalahati ng antas. Gayunpaman, sapat na ito upang maihambing sa mga matagumpay na nilinang ang kalasag ng Golden Bell at Iron Shirt. At si Hylan, na may hindi mabilang na mga babae, ay nakikita ang espesyal na katangian ni Lorilyn sa isang sulyap. Si Lorilyn ay hindi isang ordinaryong babae, siya ay isang mahusay na cultivation furnace. Ang ganitong uri ng furnace ay hindi katulad ng mga ordinaryong batang babae na nagkaroon lamang ng epekto sa unang pagkakataon, ngunit patuloy na maibibigay ni Lorilyn si Hyla ng tulong sa paglilinang. Kaya, kahit na kailangang saktan ni Hylan si Terence, kailangan niyang makuha si Lorilyn. Kahit na kailangan niyang magtago sa Southeast Asia magpakailanman, hindi niya pakakawalan itong once in 8,000 years na pagkakataon. Siyempre, siya ay isang gumagamit ng kakayahan sa ibabaw. Isa rin itong disguise para pagtakpan na isa siyang devil cultivator. At ang kanyang pagkakakilanlan bilang hari ng pagsusugal ay isang disguise din, para lamang mas makahanap siya ng ilang mga batang babae na ginamit niya bilang mga mapagkukunan ng pagtatanim. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya ay naging hari ng sugal ay napakasimple. Kaya niyang kontrolin ang isang Gu-worm na tinatawag na mga mata at tainga na Gu. Bagamat ang Gu-worm na ito ay napakahirap pinuhin at ang kanyang amo lamang ang makakapagpino nito sa kasalukuyan, maaari niyang gamitin ang titanium po. Ang tinatawag na mga mata at tainga na Gu ay isang uri ng insektong Gu na maaaring lumipad. Napakaliit nito at kayang lumipad sa hangin. Ibinahagi ito sa loob ng 100 metro o kahit na daan-daang metro sa paligid ng titanium POO. Ang mga lumilipad na insektong ito ay ang mga mata at tainga ng titanium na POO. Ano man ang nakita o narinig ng lumilipad na insekto, ipapasa nila ito sa titanium na POO. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit maaaring maging hari ng pagsusugal ang titanium na si POO ay dahil sa mga insektong Gu na ito na tinatawag na mata at tainga. Kung tungkol sa supernatural na kakayahan, ito ay isang dahilan lamang. Gayunpaman, hindi pinabulaanan ni Hylan ang tsismis. Totoo man o mali, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang hari ng pagsusugal para maghanap ng mga babae para pinuhin ang kanyang demonic technique. I don't care who you are, but the casino has its rules. She's already my trophy, and I won't let anyone take her away. Mabilis na gumawa ng desisyon si Hylan at mahinang nagsabi, pakiusap. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na hindi siya bibigyan ni Hylan ng kahit anong mukha matapos patayin ang dalawang tao. Parang may maaasahan siya. Mula sa pananaw ni Terence, ang isang malaswang tao ay hindi maaaring pumunta sa ganoong antas. Hindi sulit na lumaban sa isang malakas na kaaway para sa isang ordinaryong babae. Bilang hari ng pagsusugal sa Timog Silangang Asya, anong klaseng babae ang hindi niya mahahanap? Isa pa lang. Mr. Park, ayokong maging kalaban mo, pero kung pipilitin mong kalabanin ako, wala akong choice kundi gumamit ng dahas. Naging malamig ang boses ni Terence. Ang normal na pag-uugali ng Hylan na ito ay walang kinalaman kay Terence, ngunit gusto niyang alisin si Lorilyn sa pamamagitan ng puwersa ngayon, kaya kinailangan itong gawin ni Terence. Opposing. Are you even worthy? Malamig na ngumiti si Hylan, isang Earth-class early phase at isang Mystic late phase peak, 2 taong parang langgam, sa tingin mo ba malakas silang patayin? O sa tingin mo ba sinusubukan mo akong bigyan ng pagkakataon? Nanlamig ang mga mata ni Terence, hindi niya akalain na ganoon pala ang sasabihin ni Hylan pagkatapos niyang ipakita ang kanyang lakas. Ang tanging posibilidad ay malakas si Hylan, o umaasa siya sa Earth-class late phase peak na ito. Mula sa simula hanggang ngayon, napatay ni Terence ang isang Earth-class early phase at isang Mystic late phase peak sa ilang segundo, ngunit ipinakita lang niya ang kanyang lakas bilang isang Earth-class mid-phase. Ito marahil ang dahilan kung bakit naging tiwala si Pia Waday. Kung ayaw mo, mag-away tayo.
Nakaramdam si Terence ng labis na pagmamalaki. Ang itim na bodyguard sa likod ni Hylan ay hindi isang normal na Earth-class late phase peak. Ang kanyang lakas ay naroon para makita ng lahat, ngunit ang kanyang chi ay malayong mas malakas kaysa sa nakatatandang B. Mas malakas pa siya kaysa sa Earth-class late phase peak 5 noon. Ang lalaking ito ay isang malakas na kalaban, at hindi magiging madali si Terence na labanan siya. At kaya, nagpadala si Terence ng mensahe kay Lolo Pitts at sa iba pa habang nagsasalita siya. Palagi niyang ginagamit ang teleponong ito, at pamilyar na pamilyar sa blind type. Hindi na niya kailangang tumingin sa screen, at isa ito sa mga pinakapangunahing kakayahan na mayroon siya bilang isang assassin. Old Sixth Oliver, pumunta ka at patayin mo siya. Kumunat ang noo ni Hylan na parang ayaw na niyang kausapin si Terence. Oo. Agad namang gumalaw ang nakaitim na bodyguard sa likod ni Hylan matapos marinig ang sinabi ni Hylan. Sa sandaling ito, bago pa man magsimula ang labanan, ang kanyang mapagmataas na aura ay lumabas mula sa kanyang katawan at umabot sa sukdulan nito. Pagkatapos nito, idiniin ng katawan ng matandang Lark si Terence, ang kanang kuko ay nagiging pula. Hindi alam ni Terence kung anong kasanayan ang ginamit niya, ngunit isang matalim na chi wave ang sumugod patungo kay Terence, at ang malakas na pressure ay nagpapigil kay Terence. 237. Napakalakas. Nakagawa na si Terence ng ganoong conclusion bago pa man magsimula ang laban. Ang taong ito ay talagang isang mabigat na kalaban. Sa kabutihang palad, nakahanap ng tulong si Terence. Kung hindi, kahit mamatay siya kasama nitong si Oliver Lark, wala siyang magagawa kay Hylan, at kukunin pa rin si Lorilyn. Wildfire 8 Trigram Palm, ang ikalimang galaw. Hindi nang ahas si Terence na maging pabaya. Pinaikot niya ang kanyang chi at pinaandar ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang pulang apoy mula sa kanyang mga palad patungo sa Oliver. Maayos si Hylan habang pinapanood ang laban na walang ekspresyon, ngunit huminga ng malamig ang sugarol at nakaramdam ng hindi komportable. Isa lamang siyang Golden Class Late Phase Peak Master, ngunit ang hindi nakikitang init sa hangin ng I-activate ni Terence at Oliver, ang kanilang mga kasanayan ay hindi kayang tiisin para sa kanya. Ito ang tinatawag na, kapag ang mga immortal ay lumaban, ang mga maliliit na multo ay nagdurusa. Hindi masyadong inisip ng sugarol ang pagpatay ni Terence sa dalawang nakatagong bahay na mga masters ni Hale sa ilang segundo, ngunit nang gamitin ni Terence ang kanyang pinakamalakas na galaw sa maliit na silid na ito, hindi na kinaya ng sugarol. Mr. Lark. Pwede bang umalis muna ako? Tiningnang mabuti ng kapatid na nagsusugal si Hylan. Ngumuso si Hylan. Ang kanyang atensyon ay kay Terence at sa gulang na 6, at hindi niya pinapansin ang sugarol. Kung umalis man o hindi ang sugarol, hindi mahalaga sa kanya. Siya ay isang maliit na karakter lamang. Narinig ni Brother Gambling ang pahintulot ni Hylan at nagmamadaling tumakbo palabas ng makalangit na numero 1 pribadong silid. Gayunpaman, paglabas niya, nakita niya ang dalawang katawan sa pintuan. Bigla siyang nanginig at hindi naglakas loob na magtagal. Nagmamadali siyang umalis sa lugar. Sa kanyang palagay, sino man ang nanalo o natalo, ito ay isang taong hindi kayang masaktan ng kanyang kapatid na nagsusugal, kaya minabuting umalis na muna. Nang makita ang husay ni Terence, sumilay sa mga mata ni Oliver Lark ang hindi makapaniwalang hitsura. Marahil ay hindi niya naisip na ang Earth-class mid-phase na si Terence ay maaaring gumamit ng pang-11 na paglipat. Ito ay malinaw na isang Sky-class early phase move. Itinago ba niya ang kanyang lakas? Nagulat si Oliver Lark, ngunit hindi niya naisip na posible ito. Ang antas ng chi ni Terence ay malinaw na nasa kalagitnaan ng Earth-class, at hindi niya maitago ang kanyang lakas pagkatapos gamitin ang pang-11 na galaw, ngunit kakaiba ang sitwasyon. Si Terence ay talagang nasa kalagitnaan ng Earth-class, gamit ang ika-11 hakbang ng Sky-class early phase. Ito ay simpleng hindi maisip. Pero kahit ganoon, nabigla lang siya saglit, hindi natatakot. Ang kanyang kasanayan ay isang mataas na antas, hindi ang mababang antas ng mga kasanayan sa nakatagong bahay. Kabisado na niya ang ika-10 anyo ng Claw of Creation, kaya hindi niya natakot ang ika-5 anyo ni Terence. Kahit na ito ay may kapangyarihan ng pang-11 na anyo ng isang normal na mataas na antas ng kasanayan.
Hindi naman malayo ang dalawa sa simula, at sa maliit na dibdib, sa isang kisap mata ay palapit ng palapit ang dalawa. Ang dalawang palad ni Terence ay nakaharap sa nakabukang langit na klon ng matandang piyaw na nahati sa lupa. Ang sitwasyong ito ay nagpagulo ng kaunti sa matandang piyaw. Ang mga normal na kasanayan ay isang kamay, ngunit maaaring gamitin ni Terence ang dalawang kamay. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Sa teorya, hindi madaling gumamit ng martial skill sa isang kamay. Ang mga gumagamit lamang ng dalawang kamay ng sabay ang maaaring gumamit ng dalawang kamay ng sabay. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kasanayan sa militar ay ginamit sa isang kamay. Tanging ang mga espesyal na tao na nag-aral ng martial skills ng lubusan ay maaaring gumamit ng dalawang kamay ng sabay. Siyempre, bagamat maaari niyang gamitin ang dalawang kamay ng sabay, maaari lamang niyang gamitin ang parehong martial skill, at ang kapangyarihan ay tataas lamang ng kaunti, hindi doble. Sa makatuwid, ang matandang ika-6 na Park ay hindi masyadong natakot. Ang tanging mayroon siya ay isang malakas na kalooban na lumaban. Matagal na panahon na mula nang makatagpo siya ng isang tunay na kalaban, siya ay isang mystic late phase peak, at ang pakikipaglaban sa Sky Class early phase masters ay hindi rin bago. Ngunit nang makita niya si Terence, kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Dahil alam niya na si Terence ay isang katulad niya, isang taong kayang labanan ang mga kaaway na higit sa kanyang antas. Ganun din si Terence. Medyo matagal na siyang na-stock sa Mid-Earth class ngayon, kakapasok lang niya sa Hidden House Summit, at mukhang hindi naman ito matagal, pero marami siyang training noong panahong iyon, at isang buhok lang ang layo niya sa Mid-Earth class. Ang pag-level up sa labanan ay ang pinakahuling sandata ni Terence, at kaya kahit napakiramdam niya na matigas ang kalaban, ginawa pa rin niya ang kanyang hakbang. Gayunpaman, nag-iwan siya ng backup na plano para sa matandang si Pitts. Ang palad at ang kuko ay marahas na nagbanggaan, at isang mapurol na tunog ng banggaan ang biglang umalangaw-ngaw sa punto ng pagkakadikit ng kamao at ng kuko. Dahil doon sa pinanggalingan, isang malaking alon ng tunay na pagbabago-bago ng enerhiya ang ibinubuga, mabilis na umaagos palabas sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, si Hylan ay nakaupo sa harap ng mesa ng pagsusugal ng walang pagbabago sa ekspresyon. Hindi siya naapektuhan ng pagkalat ng Zinchi na dulot ng away ng dalawa, na para bang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa katunayan, ito ay talagang walang kinalaman sa Hylan. Ang demonic technique na kanyang nilinang ay isang variant ng Vajra Venomous Insect. Bagamat hindi ito umabot ng mahusay na tagumpay, ang ganitong uri ng malakas na pagbabago ng Zinchi ay talagang hindi makakaapekto sa kanya. Boom! Ang kabilang palad ni Terence ay tumama sa dibdib ng matandang anim na may mahinang tunog, ngunit tila hindi nasaktan ang matandang anim. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, hinawakan ang ulo ng palad ni Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay nasugatan sa hindi kilalang kakayahan ni Hylan na pumutok ng purong chi, dahilan upang mapa-atres siya ng ilang hakbang at lumuwan ng isang subo ng dugo. Isang dual cultivator. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence kay Oliver Lark. Hindi niya akalain na si Oliver Lark ay magiging isang dual physical practitioner, at tila ang kanyang pisikal na sining ay pangunahing para sa pagtatanggol, katulad ng sining ng proteksyon sa katawan ng Golden Bell Sect. Matalino. Tinamaan din si Oliver Lark ng ikalimang estilo ng palad ni Terence, ngunit isa siyang dual cultivator. Ang sagupaan ni Chi ay nagdulot ng kaunting pinsala, ngunit ang kanyang mga meridian at organo ay hindi nasira, ito ay isang pagkabigla lamang. Ang iyong pisikal na martial arts ay may mataas na katangian ng pagtatanggol. Hindi kaagad bumangon si Terence pagkatapos bumagsak sa lupa. Sa halip, pinalaganap niya ang sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala. Sinusubukan lang niyang bumili ng oras. Hindi masama. Ikaw din ang unang low-level cultivator na makakaligtas sa ilalim ng aking mga kamay, tumango si Sixth Park. 2,374. Napakalakas mo talaga. Pero, hindi ako susuko. Sagot ni Terence. Tanga. Ngumisi si Sixth Park. Ayos lang. Ayokong patayin ka. Pero kung gusto mong sirain ang plano ni Mr. Park, kailangan kitang ipadala sa langit. Nagbago ang mukha ni Terence. Ang lakas ng kanyang kalaban ay higit sa kanya.
Kung mayroon pa siyang fire bullet, si Terence ay magkakaroon ng 100% pagkakataong manalo. Sa kasamaang palad, 2 sa kanila ang ginamit niya sa headguard at 1 sa Lowell. Nagamit na niya ang lahat at ngayon lang niya ito kayang labanan. Bagamat ang head-on collision ang pinakamasama para kay Terence, wala siyang ibang pagpipilian. Ang Mystic Class ay isang kompetisyon ng lakas, at ang Earth Class ay isang kompetisyon ng kasanayan. Tanging ang Sky Class Masters lamang ang maaaring mag-channel ng chi sa kanilang mga armas, at ito ay isang kompetisyon ng kasanayan at armas. Sa Earth Class, ang mga armas ay isang pabigat. Wildfire 8 trigrams POM, ang ikalimang galaw. Muling pinaandar ni Terence ang kanyang palad, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang target ay ang ulo ng matandang ika-6 na Lark. Naghahanap siya ng opening, umaasang iyon ang magiging opening niya. Gayunpaman, ang paghamak sa mga mata ni Oliver ay nagpaunawa kay Terence na ang kanyang ulo ay hindi isang mahinang punto. Ang taong ito ay kapareho ni Mason ng kalabanan niya ito, isang physical practitioner na may mataas na depensa at mahirap makahanap ng mahinang punto. Lalo na nang ang taong ito ay naging isang spiritual practitioner at naging isang nakakasakit na spiritual practitioner, mas mahirap siyang pakitunguhan. At kaya, sa isang iglap, gumawa ng desisyon si Terence. Sabi nga sa kasabihan, mahuli ang magnanakaw, hulihin muna ang hari. Nagpasya si Terence na huwag atakihin si Oliver Lark, dahil kakalabanin pa rin niya ito. Dahil hindi umubra sa kanya ang kanyang mga pag-atake, maaari na rin niyang iwan ang kanyang likuran sa kanya at hayaan siyang lumaban. Si Terence, sa kabilang banda, ay inilipat ang kanyang target kay Hyland. Bigla-bigla, ang pag-atake ni Terence ay gumawa ng hindi kapani-paniwalang pagliko sa hangin habang ipinadala niya ang kanyang mga palad patungo kay Hyland na nakaupo sa tabi ng mesa. Natuto si Terence ng footwork noong siya ay isang assassin. Noong ginamit niya ito, mas mabilis siya kaysa sa mga normal na practitioner. Ang footwork na ito ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng ilang hindi kapani-paniwalang mga galaw, tulad ngayon. Oliver Larkman o Hyland, hindi inaasahan ni Terence na biglang tatalikod si Hyland. Boom! Boom! Bang! Saktong dama po ang mga palad ni Terence sa dibdib ni Hyland, habang ang nakabukas na kuko ni Oliver Lark, na kumikislap na may pulang chi, ay dama po sa likod ni Terence. Paf! Nang matamaan ni Terence si Hyland, siya ay sinaktan ni Oliver Lark kasabay, at siya ay nagdure ng dugo sa mesa, na kinulayan ng pula ang mga poker card. Ngunit ang ikinagulat ni Terence ay si Hyland ay hindi man lang umiwas, at tinanggap ang pag-atake ni Terence ng may kalmadong mukha. Dahil sa bilis ni Terence, hindi ito maiiwasan ni Hyland. Kahit isang maagang yugto ng Sky Class Master ay hindi magagawang dodge Terence ang biglaang pagbabago ng pag-atake. Kung tutusin, napakaliit ng silid, ngunit dahil lang sa hindi niya magawang dodge ay hindi na niya ito kayang dodge at iwasan ang mga mahahalagang bahagi. Gayunpaman, hindi umiwas si Hyland. Hinawakan niya ang kamao ni Terence gamit ang kanyang dibdib at kalmado pa rin ang kanyang mukha na para bang hindi siya tinamaan ni Terence. Ikaw. Physical practitioner ka rin. Nagulat si Terence, baka sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwala. Ang matandang Hyland bilang isang physical practitioner na may mataas na depensa ay sapat na nakakagulat, ngunit hindi niya akalain na si Hyland ay isa rin. Hindi pa rin malinaw na nakikita ni Terence ang antas ng kanyang lakas. Bagamat hindi direktang makita ng gintong daliri ni Terence ang antas ng lakas ng physical na practitioner, kapag ginamit ng physical practitioner ang sining ng practitioner upang ipagtanggol at atakehin, gagamitin nila ang nakapalibot na espiritual na chi upang mag-transform sa chi sa kanilang katawan. Sa oras na iyon, masasabi niya ang lakas ng practitioner. Dahil din dito nang si Oliver Lark ay nasa defensive, alam ni Terence na siya ay isang practitioner, ngunit si Hyland ay hindi man alam ni Terence ang kanyang level, ngunit naramdaman niya na isa siyang practitioner. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasanay o kung anong lakas ang mayroon siya. Hindi sinagot ni Hyland ang tanong ni Terence ngunit tumingin sa kanya at sinabing, hindi ka mahina. Ayokong maging kaaway ang mga magsasaka sa iyong panig. Ngayon, maaari kang tumalikod at umalis. Hindi kita pipigilan. Si Hyland ay hindi nasugatan, ngunit ramdam niya ang lakas ni Terence.
Isa lang siyang Earth class mid-phase, ngunit nagawa niyang laktawan ang mga level at maabot ang Sky class sa unang bahagi ng ika-11 anyo. Hindi siya isang random na practitioner. Kaya nahulaan ni Hyla na ang background ni Terence ay hindi ganoon ka-simple, malamang na suportado siya ng isang sinaunang sekta o iba pang kapangyarihan, at hindi magandang bagay ang gawin siyang kaaway. Ayon sa plano ni Hylan, handa siyang manatili sa Northland saglit. Hamanin niya ang mga hari ng pagsusugal at ilang mapagmataas na manunugol sa iba't ibang mga underground na kasino kapalit ng ilang mga batang babae, unang gabi upang pinuhin ang kanyang kakayahan. Dahil dito napaatras siya matapos makita ang lakas ni Terence. Ayaw niyang maging kaaway ni Terence. I don't want to be your enemy, but you've captured my friend. I have to bring her back. Kung hindi, hindi ako magpapahinga hanggang sa mamatay ako. Hindi umatras si Terence at mariing sinabi. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Kumunat ang noo ni Piauhoti at walang pakialam na sinabi, medyo natatakot lang ako sa gulo. Dahil napakatigas ng ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Ika-6 na Lark, ituloy mo. Anak, hinayaan ka ni Mr. Park na mabuhay. Don't you dare be ungrateful. You can't beat me, malamig na sabi ng Old Six Park. Although I have to admit that your martial arts are very powerful, you can only cause minor injuries to me. You can't hurt me even after 100 moves. Oh. So, wala akong magagawa sa'yo. Kahit gaano kalakas ang martial arts ko, walang kwenta. Tanong ni Terence. Anak, natatakot ako na hindi ka susuko hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sa totoo lang, ang aking espiritual at pisikal na sining at ang aking mga kakayahan ay nagpupuno sa isa't isa. Sa mundong ito, maliban na lamang kung mayroong isang taong mas mataas kaysa sa akin, tulad ng Sky Class Mid-Phase o Below Mid-Phase ng Heaven's Tribulation, hindi sila gaanong banta sa akin. Ang kalaban ng aking pisikal na martial arts ay ang aking espiritual na martial arts. Tanging ang aking panloob na martial arts lamang ang makakasira sa aking panlabas na martial arts. Isang magkasalungat na kwento. Sumimangot si Terence, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Ang martial arts technique ng Old Six Lark ay maaaring kontrahin ang kanyang panlabas na martial arts technique. Kung ganoon, hanggat lihim kong natutunan ang kanyang martial arts, malalampasan ko ang kanyang panlabas na estilo ng paglilinang na pamamaraan. 2375. Pinipigilan ni Terence ang kanyang pananabik sa pag-iisip, hindi nagbabago ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang ika-6 na Lark ay magbubunyag ng kanyang sikreto. Gusto lang ni Terence na makakuha ng ilang impormasyon para makabili ng ilang oras, at pagkatapos ay i-compress niya ang isang chi bomb at ihahagis ito sa kanya. Ngunit walang sapat na oras para i-compress ang energy bomb, at higit sa lahat, kung si Terence ay lihim na matututo ng martial arts ng Sixth Park, mas madali ito kaysa sa pag-compress ng energy bomb. Ang isang compressed through energy bomb ay hindi isang bagay na maaaring makumplito sa maikling panahon. Masasabi mo na. Pagkatapos kong simulan ang paglilinang nitong internal martial arts technique, sinira ko ito. Sa pagkakaalam ko, walang ibang naglilinang nito. So, I advise you not to waste your time, mahinahong sabi ni Sixth Park. Sinabi ng Old Six kay Terence ang totoo dahil hindi niya akalain na matututunan ni Terence ang kanyang kakayahan. Kahit na makuha ni Terence ang kanyang kakayahan mula sa isang espesyal na mapagkukunan, matagal na ang nakalipas. Dagdag pa, ang kanyang kakayahan ay isa at tanging, at hindi ito makuha ni Terence. Sa kabuuan, hindi siya natakot na gamitin ni Terence ang pamamaraan laban sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na nakawin ito ni Terence. Ganun ba? Tapos subukan natin ulit. Sa pamamagitan nito, na-activate ni Terence ang ika-5 estilo ng kanyang palad at naka-charge sa ika-6 na Lark. Boom! Boom! Bang! Isa pa rin itong head-on collision, at tinapos ni Terence ang labanan na may dugong bumulwak sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi pinansin ni Terence ang resulta, ngunit maingat na pinagmasdan ang paraan ng pag-activate ng claw ng Earth-splitting Earth ni Oliver Lark. Hindi alam ni Terence ang pag-awit ng Sky Opening Claw, at hindi niya ito mahihiling.
Maaari lang niyang gayahin ang paraan ng pag-activate ng claw, at pagkatapos ay gamitin ang umaalab na fist chant at ang sky opening claws activation method para lumikha ng bagong martial art tulad ng kung paano niya pinagsama ang wildfire fist at 5 elemento ng 8 trigrams palm. Pagkalapag, hindi agad tumayo si Terence. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, binal ika ng proseso ng pag-activate ng kuko ng langit at lupa sa kanyang isipan. Ang mga galaw ng Old Six ay parang isang slow motion na pelikula, paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Terence. Sa karanasan ng pagsasama-sama ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm at Molinsense 8 trigram palm, hindi na kinailangan ni Terence na gumastos ng masyadong maraming oras sa pagsasama-sama ng bagong teknik. At saka, wala siyang masyadong oras na sayangin sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari. Brat, hindi ka pa rin sumusuko? Malamig na tanong ni Old Six Clark. Oh. Dahan daw ang tumayo si Terence. Noong tinitipon niya ang mabangis na apoy na naghihiwa-hiwalay ng langit sa kanyang isipan, ang kanyang katawan ay hindi na natiling walang ginagawa. Patuloy niyang inilipat ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya't ang kanyang mga pinsala ay mas mabuti na ngayon. O ano? Napakurap si Sixth Park, hindi masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Ito ay ang ikalimang galaw ng Wildfire 8 trigrams palm. Isinaaktibo ni Terence ang ikalimang anyo ng kamao, ngunit binago ito sa kuko ng paglikha. Nandoon lang ang kamao para lituhin ang matandang anim. Sobrang pagmamalabos mo sa sarili mo. Mamalas ang tingin ng pang-aalipusta sa mata ng matandang ika-6 na Lark nang makitang muli ni Terence ang parehong galaw. Malamig siyang humagulgol, ngunit hindi na inatake si Terence. Nakatayo lang siya doon habang nakakross ang mga kamay, na malinaw na lalaban si Terence kung gusto niya. Sixth Park, mag-ingat ka. Ang orihinal na kalmadong mukha ni Hylan ay biglang nagpakita ng bakas ng kawalang paniwala habang siya ay biglang sumigaw kay Oliver Lark. Natigilan ang ika-6 na Lark, ngunit huli na ang lahat. Ang mabangis na apoy ni Terence na naghihiwa ng langit na kuko sa lupa ay nasa dibdib na ng ika-6 na piyaw. Ang mapagmataas na mukha ng Old Sixth Park ay biglang namutla, at sumilay sa kanyang mga mata ang hindi pagkapaniwala. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay lumipad palabas at nabasag sa dingding ng pribadong silid ng malakas na putok. Isang malalim na butas ang nabasag sa dingding ng pribadong silid. Hindi maganang pinsala ng Old Sixth Lark. Mula sa itim at lilang dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, siya ay nagdusa ng napakalubhang pinsala sa loob. Nagulat ito kay Terence. Bagamat matagumpay na na-activate ang Wild Flame Sky Splitting Claw, ang kapangyarihan nito ay mas mababa kaysa sa Wild Flame 8 trigrams palm. Katumbas lamang ito ng kapangyarihan ng ikalimang galaw ng normal na Wild Flame Fist, na siyang ika-6 na galaw ng isang ordinaryong high-tier martial arts technique. Ang kombinasyong ito ay hindi nagdulot ng makalangit na epekto ng 5 elemento at 8 trigrams palm, ngunit nasa loob ito ng inaasahan ni Terence. Kung tutuusin, ang 5 elemento at ang kapangyarihan ng 8 trigrams palm ay nakakalaban sa langit, habang ang claw ng paglikha ng lumang ika-6 na Lark ay hindi isang espesyal na bagay, ito ay katumbas lamang ng isang normal na high-tier na martial skill. At kaya, ang kombinasyon ng ikalimang galaw ng Wildfire Fist at Sky Opening Claw, na katumbas ng ika-6 na galaw ng isang normal na martial skill, ay hindi sa inaasahan ni Terence, ngunit ang lumang 6 na Lark na nakatayo doon ng walang anumang depensa o pag-atake ay wala sa inaasahan ni Terence. Hindi ba masyadong mayabang ang lalaking ito para sumuko siya? At kaya, sa isang sitwasyon kung saan si Oliver ay ganap na walang pagtatanggol, ang paggalaw ni Terence ay tumama sa kanya, at ito ay nagdulot ng isang malakas na tama sa katawan ni Oliver. Bagaman ito ay ang ika-6 na anyo lamang, ang kuko ng paglikha ay tila isang kasanayan na dalubhasa sa pagkontra sa martial arts ng Oliver. Ang pinsalang dulot nito ay higit na mas malaki kaysa sa nakaraang Wildfire na 8 trigram palm. Ikaw. Paano ito posible? Si Sixth Park ay nagluwa ng 3 o 4 na subo ng dugo bago tumayo ng mabagal. Hindi siya makapaniwala sa realidad sa harap niya. How could you possibly activate the claw of creation? Kanino mo ito natutunan? Kasama mo.
Dahil doon, hindi na hinintay ni Terence ang lumang anim na maging matatag at ginamit ang ikalimang anyo ng Cracefire Sky Splitting Claw. Nakita ni Oliver Lark ng malinaw ang pagkilos ni Terence sa pagkakataong ito at ipinagpalagay na si Terence ay gumagamit ng mabangis na apoy na bagwa bomb, kaya hindi siya naging handa. Hanggang sa pinaalalahanan siya ni Hyla na napagtanto niyang may mali, ngunit huli na ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita ito nang gamitin ni Terence ang galaw ito ang kuko ng paglikha. Hindi niya alam kung paano ito natutunan ni Terence, ngunit ang paraan ng paggamit niya nito ay kapareho niya, at may pulang enerhiya ng apoy sa kuko, na parang siya mismo ang gumamit nito. Nagulat si Old Sixth Park. Hindi alam ng iba kung gaano kalaki ang pinsalang maaaring gawin sa kanya ng claw ng paglikha, ngunit alam niya. Kahit na si Terence ay gumagamit lamang ng sixth form, ang pinsala ay malaki pa rin. Ang isang bagay na sigurado siya ay hindi makakatagal si Terence ng higit sa 5 galaw kung patuloy niyang gagamitin ito. Ang claw ng paglikha ay ang nemesis ng kanyang pamamaraan sa paglilinang. Ito ang tinatawag na lahat ng bagay ay may kahinaan. Imposible. Kailan ba kita tinuruan? Gusto ng lumang Lark na umiwas, ngunit huli na. Kinailangan niyang mabilis na i-channel ang kanyang practitioner's arts at i-activate ang ika-10 anyo ng claw ng langit at lupa para salakayin si Terence. 2376. Hindi mo ba ako tinuturuan ngayon? Since you triggered it, I'll learn it. Salamat sa pag-activate nito muli, mahinang sabi ni Terence, masanay na ako ngayon. Go to hell. Bang! Bang! Tinamaan ni Terence ang lumang ika-6 na Lark, at ang lumang ika-6 na Lark ay tumama rin kay Terence. Mukhang mas malakas ang kasanayan ng Old Sixth Lark, ngunit ang pinsalang natamo niya ay hindi bababa sa kay Terence. Lalo na nang siya ay nahuli at nasa claw ng dragon, ito ay isang malaking dagok sa kanyang katawan. Dagdag pa, ang huling pangungusap ni Terence ay nagdulot sa kanya ng subconsciously na alisin ang isang bahagi ng kapangyarihan mula sa claw. Hindi niya gustong matutunan ito ni Terence, dahil papatayin niya ito kung gagawin niya ito. Silang dalawa ay umatras, at si Terence ay naupo sa lupa habang ang lumang ika-6 na Lark ay bumangga muli sa dingding. Ang paraan ng pagtingin niya kay Terence ay nagbago mula sa paghamak sa pagiging seryoso. Saan nanggaling ang taong ito, at saang puwersa siya kabilang? Kaya niya talagang gayahin ang martial arts technique ng ibang tao. Ito ay masyadong langit-defying, tama. Wala pa siyang narinig na magsasaka na may ganoong kakayahan. Sa sandaling ito, puno ng takot ang mga mata ni Oliver. Wala na sa kanya ang yabang mula noon, pagkataranta na lang. Hindi siya makapaniwala. Paano ito naging posible? Medyo nagkaroon din ng pinsala si Terence, ngunit hindi niya ipinakita ang sakit sa kanyang mukha. Ito ang tinatawag na, kumuha kapag nawala ang iyong mga ngipin, ngunit kung minsan, ang pagiging matigas ay isang kinakailangan. Kung ang kalaban ay kinulam, pagkatapos ay nanalo ka. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-arte ng mahigpit. Si Terence ay bumabalik sa merkado, ang ika-6 na Park ay nabigla pa rin, at si Hylan ay nakasimangot at iniisip ang mga kalamangan at kahinaan. Naisip ni Hylan na ang problema ay madaling malutas at ang pag-address ni Terence ay ang perpektong solusyon, ngunit ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon. Makikita na ang dalawang galaw na ito mula kay Terence ay lubos na nasugatan ang matandang ika-6. Kung patuloy silang mag-aaway, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Maaaring mamatay pa sila ng magkasama. Gayunpaman, hindi siya papayag na isuko si Lorilyn ng ganoon lang. Mahirap makahanap ng ganoon kagandang pagan kung susuko siya. Napakakaunti lang ang mga babae na may napakahusay na pangangatawan na espesyal na sinanay upang magtanim bilang mga kaldero ng tao mula pa noong bata pa. Si Hylan ay nakakita ng maraming mga batang babae na may magandang potensyal, ngunit lahat sila ay matanda na para magamit bilang mga sisidlan ng pagtatanim. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko kay Lorilyn at piniling labanan si Terence. Oliver Lark, tapusin mo siya dali. Kahit na kailangan mo siyang labanan ng direkta, kailangan mo siyang patayin. Malaki ang silbi ko sa babaeng iyon. Gumawa ng desisyon si Hylan sa isang iglap, kung mamatay ka, mamamatay ka para sa kaluwalhatian ng tamang sekta ng Maomyaw. Ang ranggo mo ay sasambahin ng tamang sekta ng Maomyaw.
Tungkol naman sa anak mo, magsusumamo rin ako kay Master na kunin siya bilang disipulo kapag siya ay lumaki. At least, hindi magiging mababa ang status niya kaysa sa akin. Si Hylan ay nagsimulang gumawa ng mga walang laman na pangako upang matugunan ang gutom ni Oliver. Tinalikuran na niya si Oliver. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nagpaningning sa mga mata ni Oliver. Kinailangan niyang sabihin na ang pangako ni Hylan ay nagpabaliw sa kanya. Alam niya na kung hindi nila ibibigay ni Hylan si Lorilyn ngayon, hindi hahayaan ni Terence na magpahinga ang bagay na ito. Gayunpaman, alam din ni Oliver Lark kung gaano kahalaga si Lorilyn kay Hylan, kaya alam niya na ang tanging paraan para makaalis ay ang lumaban. Anak, narinig mo. Kung matalino ka at umalis ka na, mabubuhay tayo ng matiwasay. Kung pipilitin mong tumayo para sa akin, isasama ko ang isa sa iyo kahit na kailangan kong mamatay. Huminga ng malalim ang matandang piyaw at sinabi. Siyempre, umaasa siya na si Terence ay susuko at umalis para hindi siya mamatay ng walang kabuluhan. Bagamat hindi siya natatakot sa kamatayan para sa sekta, sino ang handang mamatay kung magagawa nila? Dahil napagkasundoan na nating lumaban hanggang kamatayan, ituloy natin. Tumayo si Terence at ngumiti sa kanya. Paano kung ang mamamatay sa huli ay ikaw at hindi ako? Imposible. Hindi. Sixth part denied. I have to admit na napakagaling mong magnakaw ng skills ko, pero hindi mo maitatanggi na mid-earth class ka lang. Hindi mo magagamit ang skills ko gaya ng 11th move. Kung hindi ako nagkakamali, 6th move lang. At ako ay earth class late phase peak, ang lakas, tibay, at kakayahan ko ay mas malakas kaysa sa iyo. Kung ipagpapatuloy natin ito, ikaw ang mamamatay. Kahit na baka masaktan din ako ng husto. Oh, ano pang sasabihin mo? Tapos na ako, ituloy natin. Mahinang sabi ni Terence. Sa puntong ito, alam ng matandang Lark na hindi na niya makumbinsi si Terence. Maaari lamang niyang ipagpatuloy. Ang ikalimang galaw ng mabangis na apoy na langit na nahati ang kuko ng lupa. Ang mga pinsala at tibay ni Terence ay halos ganap na nakabawi, at gumamit siya ng isa pang wildfire sky-splitting claw sa lumang ika-6 na Lark, na nahuli sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon lang ang pag-atake ni Terence, ngunit isa siyang Earth Class late phase peak pagkatapos ng lahat, hindi rin mahina ang kanyang bilis ng reaksyon. Mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang practitioner's arts at ipinasok ang lahat ng kanyang chi sa kanyang kakayahan nang hindi ginagamit ang chi para protektahan ang kanyang sarili, na pinapagana ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang ika-10 anyo ng claw na humahati sa langit. Bang! Bang! Sa dalawang malakas na tunog, nagbanggaan at naghiwalay ang katawan ng dalawang tao, lumilipad sa dalawang magkasalungat na direksyon. Malubhang nasugatan ang Old Sixth Park. Matapos ang pagluwa ng isang bibig ng dugo ay napabuntong hininga siya. Bagamat maganda ang usapan niya, siya lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa sa kanya ng claw ng paglikha. Ang kasanayang ito ay ang kaaway ng kanyang pisikal na sining hindi banggitin ang pang-anim, kahit na ang una ay makakapagpagod sa kanya hanggat hindi siya Sky Class. Kapag naabot lang niya ang Sky Class ay mababaliwala ang pinsala mula sa 10 kasanayan sa Earth Class. Sa kasamaang palad, hindi siya master ng Sky Class. Si Terence, natural, ay hindi rin nagsasaya. Matapos iluwa ang isang subo ng dugong itim, nagnganga ang kanyang mga ngipin at tiniis ito ng tahimik. Pagkalapag sa lupa, inikat niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para pagalingin ang sarili. Wala siyang sinabing walang awa. Sinamantala lang niya ang oras para makabawi mula sa kanyang mga sugat na may maputlang mukha. Dahil sa pakiramdam na ito, medyo natakot si Terence. Kung patuloy na ginagamit ng matandang 6 na Lark ang kanyang mga kakayahan at hindi binigyan si Terence ng anumang oras para makahinga, si Terence ay haantong lamang sa pagbugbog sa isang panig, tulad ng pagharap niya sa ikalimang bahay ng mga gwardya. Hindi niya kayang pagalingin ang sarili, kaya mabugbog lang siya. Gayunpaman, tila natakot siya kay Terence at hindi siya hinabol. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na makakabawi si Terence sa kanyang sarili. 2,377
Mula sa kanyang pananaw, mabilis lamang na mapapagaling ng mga magsasaka ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng pag-inom ng mga tabletang panggamot. Kung hindi, gaano katagal bago sila makabawi sa kanilang sarili. Hindi man lang siya naka-recover sa kanyang mga sugat, kaya napakinabangan na lang niya ang oras nang tumigil si Terence sa pag-atake para ayusin ang magulong purong chi sa kanyang katawan, para makalaban niyang muli si Terence ng buong lakas. Sa ganitong paraan, nakuha ni Terence ang mas magandang pagtatapos ng deal. Kailangan niyang mag-aksaya ng isa pang hindi matatakasan na net sa ika-6 na Lark. Pagkatapos, habang hindi siya makagalaw, pupunta siya sa pribadong silid upang iligtas si Loreline. Para naman kay Hylan, hindi ito masyadong inisip ni Terence. Sa ganang kanya, si Hylan ay isang practitioner na may mataas na depensa. Hindi siya sigurado kung siya ay isang espiritual o pisikal na practitioner, ngunit tiyak na wala siyang malakas na kakayahan sa opens iba. Kung hindi, kung siya at si Oliver ay nagsanib puwersa upang harapin siya, kahit na ang kanilang lakas ng pag-atake ay hindi masyadong malakas, ito ay sapat na upang kaladkarin siya pababa. Hindi magiging miserable si Oliver. Ngunit ngayon ay tila walang nagawa si Hylan. Hindi naman sa ayaw niyang gawin, pero wala talaga siyang maitutulong. Ang taong ito ay may kakayahan lamang na protektahan ang kanyang sarili, ngunit wala siyang kakayahang umatake. Ang ikalimang galaw ng mabangis na apoy na langit na nahati ang kuko ng lupa. Muling umatake si Terence nang halos ganap na siyang gumaling, nakipag-head-to-head sa Oliver. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit pa rin ni Terence ang pamamaraang ito, at pinagkadalubhasaan niya ang ritmo at teknik. Ang Earth-class Man in Black na nagtangkang pumatay kay Zyrene at ang ikatlong pinuno ng Red Conch na namamahala ay parehong pinahirapan hanggang mamatay ni Terence. Siyempre, ang pamamaraang ito ng pakikipaglaban sa isang mababang antas na master hanggang kamatayan ay isang bagay na magagamit lamang ni Terence, na may sining ng Dragon Mastery. Kung ibang tao, matagal na silang namatay. Ngunit kailangan niyang aminin na ang pamamaraang ito ay gumagana sa bawat pagkakataon, dahil hinding-hindi aasahan ng kalaban na makakabawi si Terence ng mag-isa, at ganoon kabilis. Bang! Bang! Sa dalawa pang malalakas na putok, naramdaman ng matandang Lark ang paglilipat ng posisyon ng kanyang mga organo. Ang mga hindi nagsimulang dumudugo sa loob, at ang kanyang paningin kay Terence ay malabo. Nagsisi siya na sabihin kay Terence ang kanyang kakayahan sa kaaway, ngunit sinong mag-aakalang maaaring nakawin ito ni Terence. Bago ngayon, hindi man lang pinangarap ng matandang ika-6 na Lark na lihim siyang matututo ng martial arts ng walang incantation ng paraan ng paglilinang ng puso. Masasabing biro lang ito, pero ngayon, umiral na talaga. Lihim siyang natuwa nang makitang lumuwa si Terence ng isang malaking subo ng dugo. Gaya ng inaasahan, mas malala pa dapat ang mga sugat ng brat na ito kaysa sa kanya. Nakalabas na siya ng 2 subo ng itim na dugo. Ang kanyang mga organo ay nawala na, at si Terence ay hindi rin magiging mas mahusay, kaya mas determinado siyang patayin si Terence. Kahit na siya ay maaaring malubhang nasugatan, ang kanyang mga meridian ay nasira, at ang kanyang lakas sa paglilinang ay hindi pinaganya, kung siya ay makakabalik sa kanang sekta ng Maui ng buhay, kung gayon ang Sect Master Kun ay tiyak na hahayaan siyang magsanay ng puho o titanium na pamamaraan ng demonyo, dahil ang puho o titanium ng demonyong pamamaraan ay isang iba't ibang paraan ng paglilinang, na kung saan ay walang ginagawa. Kahit na ang isang may kapansanan ay maaaring magsanay nito. Sa pag-iisip nito, nag-init ang mga mata ni Oliver. Ang iba ay hindi alam, ngunit alam niya na kung ang demonyong sining ni Hylan ay pinagkadalubhasaan, siya ay hindi masasaktan sa mga talam, sibat, tubig, at apoy. Hindi siya magiging iba sa mga may kasanayan sa Golden Bell Shield at Iron Shirt, at wala siyang anumang kahinaan. Ang tanging bagay ay kailangan niyang regular na gumamit ng dugong birhen para dalisayan ito. Ito ay medyo mahirap na bagay, ngunit maaari rin itong malutas. Sa hinaharap, makakain na lang siya ng karne at uminom ng sopas kasama si Hylan. Ang epekto ay hindi kasing ganda, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Brat, papatayin kita ngayon kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko.
Ang matandang Lark ay tumayo ng may kumpiyansa at tumingin kay Terence, kung gusto mong mamatay, halika. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Oh! Halos gumaling na rin ang mga sugat ni Terence, at tumayo siya. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang puso ni Terence ay tumitibok. Ang lumang Lark ay tila nagkaroon ng kumpiyansa nang bigla hindi siya madaling kalaban. Huminga ng malalim, nagpasya si Terence na baguhin ang kanyang diskarte. Binago niya ang Wildfire Heaven Splitting Claw sa Wood 7 Splitting Earth Splitting Claw. Bagamat ang ikalimang anyo ng Wood 7 Splitting Earth Splitting Claw ay kasing lakas ng ikalimang anyo ng isang normal na high-tier martial arts technique, ito ay mas mainam na gumamit siya ng 5 galaw sa parehong oras. Natural, pipiliin ni Terence ang Wildfire Sky Splitting Claw sa simula. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay masyadong malaki, pagkatapos ng lahat, at ang isang mas mataas na antas ay makakapagdulot ng mas maraming pinsala sa Old Six. Masasabing kung hindi nasugatan si Oliver, ang pinsalang dulot ng mabangis na apoy na pumupunit ng langit na humahati sa lupang kuko kay Oliver ay tiyak na mas malaki kaysa sa kuko ni Molinzen na dumudulas sa langit. Ito ay tulad ng isang maagang yugto ng Mystic kung hindi siya nasugatan, ang isang maagang yugto ng gininto ang klase ay magbibigay lamang sa kanya ng KT. 5 maagang yugto ng Golden Class na Masters ang gagawin ang parehong bagay. Tanging ang late phase peak Golden Class Masters lang ang makakasakit sa kanya. Ngunit kung ang Mystic na ito ay nasugatan, ang kanyang depensa ay bababa ng maraming. Isang Golden Class late phase peak na pag-atake sa kanya ay magpapalala lamang sa kanyang mga pinsala, ngunit kung 5 Golden Class early phase masters ang umatake sa kanya bawat isa, malamang na mamatay siya. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Terence na gamitin ang Wildfire Sky Splitting Claw sa unang lugar. Ngayong nasugatan ang matandang anim, natural na lumipat si Terence sa paggamit ng Human Wave Tactic Molinsen's Claw ng langit at lupa. Kahoy na kagubatan lupa na nahati claw, ika-5 galaw. Sumigaw si Terence habang umaarangkada siya, dinadala ang libong pagbabago ng Wood Forest, gamit ang activation method ng claw ng langit at lupa, gustong gamitin ang pinakamalakas na anyo ng Wood Forest's claw ng langit at lupa. Gayunpaman, nang i-activate na ito ni Terence, napagtanto niya sa pagkabigla na nabigo siya. Ang kuko ng paglikha ni Molinzen ay hindi na-activate. Not to mention the 5th move, even the power of the first move ay hindi na-activate. Sa madaling salita, walang silbi ang pagkilos ni Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi siya nang ahas na subukang muli. Walang salita, binago niya ang kanyang galaw at ginamit ang ika-5 anyo ng Wildfire Sky Splitting Claw sa lumang ika-6 na Lark. Sa kabutihang palad, ang oras ng reaksyon ni Terence ay medyo mabilis, at pamilyar na siya sa Wildfire Heaven at Earth Splitting Claw. Bagamat nagkaroon ng bahagyang paghinto sa gitna, hindi ito nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Terence ng kuko ng langit at lupa ni Molinzen, at ang kasanayan ay tila hindi nagbago, ngunit wala siyang oras upang isipin ito. Huminga siya ng malalim at hinarap ang pag-atake. Dahil pinili na niyang lumaban hanggang dulo, hindi siya maaaring magkompromiso kahit na ano. Gayunpaman, ang presyo ng hindi pagkompromiso ay napakabigat. 2,378. Pagkatapos ng matinding laban na ito, hindi na nakayanan ni Oliver. Kahit tumayo siya ay medyo nanghina ang mga paa niya. Masyadong mabigat ang kanyang mga sugat at samuka siya ng sobrang dami ng dugo, kaya nahihilo siya. Gusto niyang magpahinga, ngunit nagpatuloy si Terence, muli. Hindi nakaimik ang matandang Lark. Gusto niyang sigawan si Terence F***, ipis ka ba? Hindi ba pwedeng magpahinga sandali bago bumalik? Earth class mid-phase ka, kamusta ka pa? Mid-Earth class ka ba talaga? Sa katunayan, si Terence ay talagang nagpahinga ng ilang sandali. Kailangan niyang gumaling, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mahaba kay Terence, ngunit napakaikli nito hanggang sa lumang ika-6 na Lark.
Ang kanyang mga sugat ay nagiging mas malala sa bawat oras, at kahit na ang mga pinsala ni Terence ay nagiging mas malala pagkatapos gumaling, siya ay makakatagal pa rin. Siyempre, masasabi ni Terence na matatapos din siya kung magpapatuloy ito, ngunit matatapos din siya bago pa siya mangyari. Hanggat siya ay patay, si Terence ay maaaring gumaling ng mapayapa. Wala siyang choice kundi ang umatake ulit, pero isa na siyang spent force. Alam niyang ito na siguro ang huling beses na sa isolake siya hindi na niya makakaligtas sa isa pang suntok ni Terence. Kaya, inubos niya ang lahat ng kanyang dalisay na chi, na gustong bigyan si Terence ng huling suntok, ang ika-10 galaw ng kuko ng paglikha. Wild Flame Heaven Splitting Earth Claw, Suan Ni, 5th move. Gusto talaga ni Terence na gamitin ang ika-5 anyo ng Claw of Creation ni Molinzen, ngunit nabigo siya. Kaya't hindi nang ahas si Terence na subukang muli. Paano kung mabaygo na naman siya? Sa ngayon, nawala na ni Terence ang ilan sa kanyang unang pagtitiwala sa kanyang omnipotent skill. Kung tutusin, nabigo siyang i-activate ang Spring Rain skill noon, kaya hindi nakakagulat na nabigo ang kuko ng langit at lupa ni Molinzen sa pagkakataong ito. Si Terence ay medyo nalilito, gayunpaman, at hindi malaman ang dahilan. Bang! Bang! Ang suntok sa pagkakataong ito ay talagang nakamamatay kay Terence. Iyon ay isang pinsala sa ibabaw ng isa pa, at kahit na siya ay gumaling ng walang tigil, hindi ito nakasabay sa bilis ng pinsala. Matapos mapalipad ng matandang piyaw, bumagsak siya ng husto sa lupa, wala man lang lakas para bumangon. Ang tanging dahilan kung bakit muling lumaban si Terence ay dahil sa kanyang huling hininga ng pananampalataya. Gayunpaman, ngumiti si Terence. Hindi maganda ang kalagayan ng lumang Lark. Bilang isang doktor, madaling masabi ni Terence na ang mga palatandaan ng buhay ng lumang Lark ay kumukupas. Malapit na siyang mamatay. At kaya, sinimulan ni Terence na iikot ang sining ng Dragon Mastery nang may kapayapaan ng isip at nagsimulang gumaling. Wala man lang siyang lakas na umupo. Tiningnan ni Hylan ang katawan ni Oliver Lark at isang masalimuot na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat wala siyang pakialam sa isang bodyguard na tulad ni Oliver Lark, isa pa rin itong nakasunod sa kanya sa mahabang panahon. Dagdag pa, kailangan niyang umalis pagkatapos patayin si Terence dito at ngayon. Hindi na niya kayang labanan si Cooper Parker, natakot siyang baka dumating ang background ni Terence para sa kanya. Sa pag-iisip nito, mabilis na pumasok si Hylan sa pribadong silid at binuhat ang walang malay na si Lori Lynn, na nakatali ang mga braso at binti. Mabilis siyang lumabas ng private room, hindi man lang pinansin ang katawan ni Oliver. Ang kamatayan ng isang tao ay parang isang ilaw na namamatay. Sa kanyang opinyon, ang kamatayan ay kamatayan lamang. Pagbalik niya, imumungkahi niya sa kanyang ama at amo na alaga ang mabuti ang kanyang anak upang makabawi sa kabaitang ito. Bagamat si Terence ay nakahiga sa lupa at nagpapagaling sa Jade Space, nararamdaman pa rin niya ang nangyayari sa labas. Nang makitang hindi pa rin nakakalimutan ni Hylan na kunin si Lori Lynn sa oras na ito, nagulat siya at nagalit. Mula sa nakikita ni Terence, atras si Hylan pagkatapos niyang patayin si Oliver Lark at tumakas gamit ang kanyang katawan, ngunit hindi inakala ni Terence na ang taong ito ay wala ring pakialam sa kanyang katawan at sa halip ay kukunin niya si Lori Lynn. Hindi makapaniwala si Terence. Kahit na ang taong ito ay malaswa, hindi ito maaaring maging ganito ang lawak, tama. Sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin niya nakalimutang kunin si Lori Lynn. Anong klaseng tao ito? Gayunpaman, gusto siyang pigilan ni Terence, ngunit ang kanyang mga sugat ay masyadong mabigat. Hindi man lang siya makabangon. Dagdag pa, kahit na tumayo si Terence, maaaring hindi niya ito mapigilan, dahil halos hindi masusugatan si Hylan. Mas mahirap para kay Terence na harapin siya kaysa kay Oliver Lark. Ang matandang Hylan ay maaaring ma-target ng Crazefire Sky Splitting Claw ni Terence, ngunit iba ang Hylan. Ang taong ito ay hindi natatakot, kaya walang saysay na hampasin siya ni Terence. Nang makitang lalabas na ng silid si Hylan, natarante si Terence. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat at bumangon mula sa lupa, sinigawan si Hylan, "Stop!"
Napatalon si Hyland sa gulat mula sa dagindong ni Terence. Naisip niya na magkasamang namatay sina Terence at Oliver Lark dahil pareho silang nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Sinong mag-aakala na mabubuhay muli si Terence? Hindi ka namatay. Nagulat si Hyland at lumingon upang makita si Terence na nanginginig na nakatayo. Ngumiti siya, anong magagawa mo sa akin? Bagamat nahulaan mo dapat na wala akong alam na offensive martial techniques, hindi mo ako mapipigilan na umalis dahil napakalakas ng depensa ko. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka patay, mabuti iyon. I'll take my leave first, see you later. Mula sa pananaw ni Hyland, ang sekta ni Terence ay hindi masyadong magagalit kung hindi siya patay. Alam niya na ang malalaking sekta sa Huaxia ay mayroong ilang pinakamataas na kalidad na antas ng 3 table task. Hanggat mayroon siyang mga table task, naniniwala siya na sandali na lamang bago gumaling si Terence. Ang sekta sa likod niya ay hindi pupunta sa Southeast Asia para manggulo sa kanya. Ikaw. Hindi payag si Terence na sumuko, ngunit kailangan niyang aminin na si Hyland ay nagsasabi ng totoo. Hindi niya talaga kayang talunin sa mga sandaling ito. Ang taong ito ay hindi masusugatan, tulad ng mga physical practitioner na iyon na may golden shield at iron shirt. Kung gusto niyang panatilihin siya dito, kailangan niyang gumamit ng purong energy bomb. Gayunpaman, sa kasalukuyang kondisyon ni Terence, ang pagpapagaling ay napakahirap na, paano siya magkakaroon ng mga bomba ng enerhiya. Kaya't walang pagpipilian si Terence, nag-aalala siya, ngunit wala siyang magagawa, hindi pa naghihilom ang kanyang mga sugat, kaya kailangan niyang lumaban. Wild Flame Heaven Splitting Earth Claw, 5th move. Hindi alam ni Terence kung ang Wildfire Sky Splitting Claw ay mabisa kay Hyland, ngunit alam niya na ang ikalimang estilo ng palad ay hindi masyadong nakapinsala sa Hyland. Kaya lang niyang subukan ang Wildfire Sky Splitting Claw. Nang makitang naglakas loob pa rin si Terence na umatake, si Hyland ay medyo nainas at nakasimangot habang pinapaganan niya ang hindi kilalang kasanayan, hindi kaluluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. 2,370. Bang! Alam ni Terence na hindi maganda ang mga bagay, mukhang gumagamit si Hyland ng mga sining ng hindi kilalang practitioner, ngunit parang hindi. Parang may na-activate siya, at biglang nagkaroon ng metallic luster ang balat niya. Matapos tumama ang Wildfire Claw ni Terence kay Hyland, para itong tumama sa bakal. Ang pag-urong ay nagpasakit ng husto sa kuko ni Terence na halos ma-disable ito. Bukod dito, inubos ng claw na ito ang lahat ng lakas ni Terence. Ang huli niyang lakas ay hindi man lang nasaktan si Hyland, ngunit hindi siya napigilan ni Terence na umalis. Umiikot ang ulo ni Terence, at malapit na siyang mahimatay at mapipilitin sa Jade Space. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, si Lolo Pitts ay pumasok kasama sina Sean, Shelton, Chester, at Jerry. Patahanan mo siya. Sinabi ni Terence ang huling dalawang salita nang makita niya ang 5 tao sa silid. Namatay siya sa isang pakiramdam ng kaginhawaan. Ang matandang si Pitts, Sean, Shelton, Chester, at Jerry ay nagulat lahat nang makita nilang nahimatay si Terence. Gayunpaman, hindi nila sinuri ang mga pinsala ni Terence, ngunit na-activate ang kanilang pinakamalakas na kakayahan sa Hyland. Ang 11 galaw ng langit at lupang banal na kamao. Umuungal ang matandang master na si Pitts habang nagpapadala siya ng kamao kay Hyland. Ang unang galaw ng langit at lupa na banal na kamao. Ginamit ni Sean, Chester, at Jerry ang unang hakbang na natutunan nila sa nakalipas na 2 araw. Ang pangalawang galaw ng langit at lupang banal na kamao. Magagamit na ni Shelton ang pangalawang galaw ng kamao ng langit at lupa. Ginamit nila ang pinakamalakas nilang galaw sa simula pa lang, at nakita nilang nahimatay si Terence, kaya natural na hindi sila magpipigil. At saka, ang utos ni Terence ay patayin ang taong ito, kaya bakit hindi nila ginawa ang lahat? Hindi inaasahan ni Hyland na darating ang mga katulong ni Terence, hindi pa banggitin ang 5 ng sabay-sabay, ngunit hindi siya kinabahan. Hindi siya naniniwala na may magagawa sa kanya ang mga normal na practitioner, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng malademonyong gunalason at ginawang hindi masusugatan ang kanyang katawan.
Bang! 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 Sa 5 malalakas na tunog, si Hylan ay direktang nasa miserableng kalagayan. Ang kanyang ulo ay nabali, ang kanyang dibdib ay patag, at ni isang buto sa kanyang katawan ay hindi naiwang buo. Ang pinakamalakas na attacker ng panlabas na estilo. Sa wakas ay natanto ni Hylan na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang inhustisya. Ang 5 taong ito na pumasok sa ibang pagkakataon ay talagang pawang mga pisikal na masters, at lahat sila ay mga pisikal na masters na nagsanay ng kanilang mga kamay. Ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas, at mayroon din silang maladyos na kasanayan sa martial arts. Hindi naman talaga sayang ang pagpatay sa kanya. Isa siyang practitioner ng demonic arts, at may laso na go sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nakakaabot sa buong antas. Sa ngayon, isa lang siyang normal na spiritual sky class early middle phase, ngunit hindi ibig sabihin na walang silbi ang isang physical practitioner na dalubhasa sa fist arts. Ginamit ng panloob na estilo si Zinchi para saktan ang kalaban, habang ang panlabas na estilo ay ginamit ang matigas at mabangis na katawan para saktan ang kalaban. Ang mapanirang kapangyarihan ng dalawa ay tila magkatulad, ngunit ang panloob na estilo ng Zinchi ay hindi makapasok sa titanium. Gayunpaman, iba ang tunay na Iron Fist. Ito ang tinatawag na, lahat ng bagay ay may kahinaan. Isa lang sa mga iyon ay sapat na para magdusa siya. Kung siya ay masugitan, pabayaan ang 5 sa kanila, ito ay isang instant na pagpatay. Pero bago siya mamatay, hindi niya moari kung bakit biglang nagkaroon ng 5 physical practitioner. Matapos patayin si Hylan, mabilis na tumakbo sina Sean at Shelton kay Terence, "Boss, kumusta ka na?" "Boss, dapat okay." Alam ni Chester na makaka-recover si Terence sa kanyang sarili pagkatapos na masugitan, kaya medyo nabigla siya sa nakita. Kinawayan niya ng kamay sina Shelton at Sean, "Hindi na tayo dapat kabahan. Maghihintay lang tayo ng matyaga at babantayan ang lugar na ito. Hindi natin hahayaang may mang-istorbo sa atin." "Sige." Mabilis na sumagot sina Sean at Shelton. "Chester, ang katawan na ito." May isa pang katawan dyan." Huminto si Old Master Pitts, hindi nakakapagtakang si Terence ay nasugatan ng husto. Iniisip niya na ang taong pinatay niya ay hindi espesyal, at hindi dapat masyadong nasaktan si Terence. Tila nakipag-away si Terence sa iba. "Don't worry about it for now," sabi ni Chester sabay wave ng kamay habang nakatingin kay Lorilyn sa sahig. Siya rin ba ang kanyang hipag? Pero medyo maliit siya, parang high school student. Ngunit si Chester ay hindi nang ahas na mag-antala, maingat siyang binuhat at inilagay sa sofa, pagkatapos ay kinalas ang kanyang mga kamay at paa. Tumango si Old Master Pitts at Old Master Wu. Matanda na sila, ngunit sinunod pa rin nila ang utos ni Chester. Pagkatapos ng lahat, si Chester ang pinakamatagal na kasama ni Terence. "Okay, kung gayon dapat tayong," sabi ni Lolo Pitts. "Puntahan mo si boss at tanungin mo siya kung ano ang nangyari." Alam ni Chester na hindi niya dapat istorbohin si Terence, ngunit kung may nangyari kay Terence dito, ang amo ang kailangang yumako sa responsibilidad. Sino ang nakakaalam, maaaring alam ng boss ang kwento sa loob, kaya ang pinakamahusay na paraan ay tanungin ang boss kung ano ang nangyari. "Sige, gagawin ko." Tumango si Old Master Pitts, ang kanyang paggalang kay Terence ay nasa tuktok nito. Siya ay sumuko kay Terence noong una dahil tinulungan niya si Shelton sa kanyang mga pinsala. Ito ay isang relasyon ng interes, higit pa sa damdamin. Ngunit ngayon, matapos makita ang lakas ni Terence lalo na pagkatapos niya maging isang spiritual physical practitioner, ang kanyang paggalang kay Terence ay naging tunay na paghanga at paggalang. Ang mundo ng pagsasanay ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga malalakas, at alam ng matandang Pitts ang panuntunang ito lalo na sa lakas at potensyal na ipinakita sa kanya ni Terence. Alam ng matandang Pitts na kung susundin niya ng mabuti si Terence, ang landas ng Hidden House Pitts ay hindi lamang titigil sa isang tagumpay, maaaring posible pa ito para sa isang sinaunang bahay.
Hanggat siya, si Sean, at Shelton ay lahat ay naging isang sky class na may parehong pisikal at espiritual na lakas, ang makadiyos na kamao na palasyo ang unang makakakuha ng kanilang suporta, susuportahan nila ang bahay Pitts sa sinaunang pulong. Dahil doon, tumayo si Kuya Pitts at lumabas ng silid. Walang tao sa paligid, pero sa dulo ng koridor, may waiter na nakamasid sa kanila. Ikaw, halika dito. Tinuro ni Old Master Pitts ang waiter. Ah, ako. Pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mo, sir? Gulat na gulat ang waiter at maingat na nagtanong sa takot. Nasaan ang amo mo? Diretsong tanong ni Lolo Pitts. Ang amo namin. Pwede ko bang itanong kung anong kailangan mo? Tanong ng waiter sa nanginginig na boses. Sabihin mo sa kanya na sumulpat sa harap ko sa 1 minuto, o masisira ko ang palabas niya. Si Old Master Pitts ay ang pinuno ng bahay, pagkatapos ng lahat, at siya ay karaniwang napakahigpit, ngunit ngayon na siya ay kampan ni Terence, siya ay natural na naging isang mapagmataas na laki. 2,380. Please wait a moment. Nakita ng waiter si Kuya Pitts na lumabas mula sa Sky Number 1 room, at dahil partikular na sinabi sa kanya ni Gambling Bro na tingnan ang kwarto at i-report kung may nangyari, hindi nang ahas ang waiter na maging mabagal at ipinasa ang kahilingan ng matanda, "Boss, may gustong makakita sa iyo." Ang taong lumabas sa unang kwarto. Sabi niya kapag hindi ka nagpakita sa 1 minuto, sisirain niya ang lugar natin. Oh! Sumimangot si Gambler, medyo hindi nasisiyahan sa pagmamataas ng taong ito, ngunit iniisip ang tungkol sa Earth-class strength na ipinakita ni Terence at Old Six sa kwarto, ang Golden-class late phase peak na tulad niya ay hindi talaga magkatugma. Hindi niya kayang labanan si Terence o ang Old Six, kaya bumulong siya sa sarili bago nagsalita, "Sige, pupunta ako kaagad." Sa loob ng 1 minuto, nasa harap na ni Kuya Pitts ang sugarol. "Ako ang amo dito. Kapatid na sugal ang tawag sa akin ng mga tao. Sinong naghahanap sa akin?" Ang sugal bro ay tumingin sa paligid at hindi na natakot gaya ng dati nang hindi niya nakita si Terence, Old Six, o kahit si Highland. Tumingin siya kay Lolo Pitts at walang pakialam na nagsalita. Anong nangyayari sa private room na yan? Itinuro ni Old Master Pitts ang Sky Tier Box 1. "Sino ka?" Tanong ni Kuya Gambling. "Hindi mo sasabihin sa akin." Kumunat ang noo ni Elder Pitts, medyo naiinis, hindi alam ng may-ari kung ano ang makakabuti para sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok, nabasag ang isang tansong estatwa sa koridor. Ito ang pinakamabisang paraan. Hindi alam ni Lolo Pitts na siya ay isang practitioner, kaya hindi siya nag-abalang magpaliwanag sa kanya tungkol sa Sky Class o mga nakatagong bahay. Sa nakikita niya, hindi niya akalain na may alam siya tungkol sa mga bagay na ito. Siya lang ang may-ari ng isang kasino, maganda ang ginagawa sa underworld. Kaya naman, binasag ni Lolo Pitts ang rebulto sa isang suntok na ikinabigla ng sugarol. Ngunit ang mga mata ng sugarol ay napuno ng pagkabigla. Siya ay isang practitioner, at bagamat siya ay isang golden class late phase peak lamang, malalaman niya mula sa pag-atake ng matanda na ang matanda ay sky class early phase. Natakot ito sa sugarol kaya nanlambot ang kanyang mga binti at halos lumuhad siya. "Senior, I failed to recognize Mount Iso. You're a sky class early phase. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko." Malamig na tumikim si Elder Pitts, nagulat. "Magsasaka ka rin. I'm just a golden class late phase peak." Ikinuyom ng kapatid na sugal ang kanyang mga kamao at maingat na sinabi. "Oh, then come with me. Sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang nangyari sa private room na ito." Ngayong sinabi ni Bro sa sugal na siya ay isang practitioner, nailigtas nito ang matandang Master Pitts ng maraming problema. At least hindi na niya kailangan pang takutin, at makikipagtulungan siya. Oo. Ang kapatid na sugal ay hindi nang ahas na magkaroon ng kaunting kapabayaan at tumango ng paulit-ulit. Gayunpaman, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Ang gayong master ay talagang dumating sa kanyang maliit na sagalan. Sky Class? Nakakatakot na sabihin ito ay isang bagay na umiral lamang sa mga alamat, at hindi nila inaasahang makikita ito ng sarili nilang mga mata.
Sinundan ng sugarol si Kuya Pitts pabalik sa silid at may nakita siyang ikinagulat niya. Patay na si Highland, patay na si Oliver Lark, at tila patay na rin si Terence. Saang panig kabilang ang mga taong ito? Ito kaya ang Hidden House Hale? Oo, narinig niya na ang matandang lalaki ng Hidden House na si Hale ay isang Sky Class Master, parang ang 5 taong ito ay isang third party. Nakahinga ng maluwag si Bro sa pagsusugal at nag-uusisa, "Senyor, ikaw ba ang matandang master ng Hidden House Hale na si Hale? Alam mo ba ang tungkol sa Hidden House Hale?" Sumimangot si Lolo Pitts. "I'm not from House Hale. You don't need to pull strings. Tell me everything you know." Ito. Oo. Natigilan si Kuya Gambling. Mukhang hindi talaga taga Hidden House na si Hale ang taong ito sa harapan niya. Sa tono niya, parang hindi niya nirerespeto ang Hidden House Hale. Kaya naman, hindi siya nang ahas na maghinala at mabilis na ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Sa katunayan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanyang kapatid na nagsusugal. Ganap niyang iniimbitahan ang hari ng pagsusugal ng Timog Silangang Asya, si Highland, upang labanan ang hari ng pagsusugal ng Hong Kong, si Cooper Parker. Ang dahilan ay napakasimple. Noong nakaraan, si Cooper ay pumunta sa kasino upang magsimula ng kaguluhan, na nagdulot ng malaking pagkatalo ng kapatid sa pagsusugal. Pinatay niya ang lahat ng konsultant sa sugal na sagalan ng kapatid na lalaki, kaya ang kapatid na nagsusugal ay ayaw tanggapin ang pagkatalo. Nang marinig niya ang pangalan ni Highland, inanyayahan niya itong labanan si Cooper Parker. Nais ni Highland na manalo sa unang gabi ng babae sa pagsusugal, habang ang kapatid na nagsusugal ay gustong ibalik ang reputasyon ng kasino at kuskusin ang gilid ng kanyang kaaway na si Cooper, kaya nagtama ang dalawa. Gayunpaman, sa huli, ang dalawa sa kanila ay nasa isang kooperatiba na relasyon at walang ibang relasyon. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Highland ay ang nakatagong pamilyang Hale, at ang nakatagong pamilyang Hale ay tila sinasadyang matalo kay Highland, na wala ng Lorilyn sa kanya. Hindi lang iyon, sinabihan pa niya ang sugarol na tawagan ang mga security guard sa una at ikalawang palapag, para makapunta si Terence. Walang itinago ang sugarol, ito ay isang Sky Class, kung tutuusin, at ibinente pa niya ang bahay ng nakatagong bahay ni Hale na si Hale. Ang mga practitioner na tulad niya ay nasa ilalim ng food chain, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pag-flip ng palad para kay Elder Pitts. Oh! Ibig mong sabihin, sinadya ng Hidden House na si Hale na mawala ang babaeng ito kay Highland, at pagkatapos ay akitin si Mr. Linford dito para iligtas siya. Naintindihan ni Lolo Pitts ang ibig niyang sabihin. Dapat ganito. Maingat na sabi ni Kuya Gambling. Alam ko, sige, mauna ka na, wala ka namang gagawin dito. Kinawian ni Elder Pitts ang kanyang kamay at sinabi sa sugal, "Bro. Ito ay talagang walang kinalaman sa kanya, at kaya hindi ito ipagtanggol ni Elder Pitts sa kanya. Isa lang siyang maliit na prito, at ang nasa likod nito ay ang Hidden House Hale. Ang lahat ay kailangang maghintay para magising si Terence at hayaan siyang magdesisyon. Okay, Senior. If you need anything, you can find me anytime." Maingat na sabi ni Kuya Gambling. Emp ng matandang si Pitts at hindi siya pinansin. Ang isang tulad niya ay parang langgam sa kanyang mga mata, at pinalayas niya ito upang hindi niya maistorbo ang paggaling ni Terence. Si Terence ay mukhang walang malay, ngunit siya ay nagpapagaling sa Jade Space na darama niya pa rin ang lahat ng nangyayari sa labas. Nang marinig ang pag-uusap ni Lolo Pitts at ng sugarol, lalong nadagdagan ang pagkamuhi ni Terence sa Hidden House Hale. Ang nakatagong bahay ang nakatatandang Bini Hale at si Irving ay natalo sa kanyang mga kamay, at hindi sila nang ahas na maghanap ng gulo sa lantad, kaya gumamit sila ng kasuklam-suklam na pamamaraan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.